Parang may agimat kaya. Oo, medalyon. Medalyon. Patingin nga iya. Ito ang tinatawag na atardar. Atardar. Sa aming paglalakbay sa Oriental Mindoro ay may mga kakaibang kwento kaming natuklasan, mga kwentong kababalaghan, mga kwentong tila sa pagdaan ng panahon ay meron pa palang nabubuhay na kababalaghan. Titingnan natin dito yung butas. Sinasabi ni Kuya. Kakaibang butas daw. Dito. Ibang klase naman ng bato dito. Ay. Yan ang sinasabi mo na tumutubo ng pag ganyan. Bakit kaya ganyan ang mga ano dyan niya? Yan lang ang kwan ko, parang sumsun lang sa ano eh. Ay oo nga no, grabe. Hala. Ibang klase naman ang bato dito. Ibang klase talaga. So tignan natin mga kalahi. So sa episode natin na ito, short episode para sa inyo. Alam kong nabitin kayo sa ating pag-explore. Sinamahan tayo ni Kuya. Bakit kaya ganito? Tignan nyo. Ay grabe, ganda dito ya. O tignan mo. Ano kayang explanation bakit nagkakaganto dito? Ala? Totoo nga. Ito yung naputol, yung karugtong niya. Tingnan mo para may butas pa ilalim. Ano yan niya? Hanggang saan yan? Doon, papasok yun doon. Hala o grabe, nakakamangha ito. Tignan nyo. Parang makakabuti, pero doon siya galing. Ibig sabihin siguro ya dati malakas ang hangin dito. Kasi ito, ayan o, paki-explain nga po mga kalahi kung bakit nangyari itong ganito. Ayan o. Grabe, nakakamangha. Ayan, may butas dito. Gaano kaya kalalim to? Malalim. Ay, may butas nga. Ha? Hello? Tapos sinunggaban tayo ng nilalang, no? Halos lahat ng butas dito, puro pa ganito. Tapos ito, ibang klase naman ito dito sa taas. Oh, kita mo naman dito, iba naman ang klase ng bato. Ay, ito Dito nga. sa kabila, ibang ano. Oo, no? Dito, Ito, ito naman, iba naman, ibang klase naman ito, sa parting ito, parang galit na galit. Ito, o yan, o. Tumulo talaga siya ng husto. Tapos, Magkarugtong ba ito dati, ah? Ito, dati. Tignan nyo yung mga tulo, kakaiba. Ayan, o. tapos, pagdating naman dito sa kabila, iba naman siya. Dito ka. Ay, ito. Ibang klase naman yung tulo ng bato. Ay, oo. Parang shell. Parang shell na siya, oh, tingnan mo. Ay, oo nga. Magkaiba sila. Ano yun? May itim doon dito, ya. Ano yun? Bato. Itim na ba to? Brown bato. Tignan nyo, oh, magkaiba siya. Kung dito, kung makikita nyo tong area na to, parang galit na galit. Pero dito, ano yun? Banayad siya na ano, na pabagsak lahat. Tapos yung sa dulo, parang shell naman siya na tumutubo sa baba. Ayun, oh. Pwede mo siyang akitin. Kaso delikado na siyang akyatin. Ayun, oh. Ayun, oh. Parang, ibang klase. Diba? Sige. Magano ka sa balikat ko. Hindi, ah, okay na. Pinapaakit tayo ni Kuya, kaso okay na rin yan. At nakita na, arin, tumutulo talaga dito. Ayun, oh. Tumutulo. Hindi mo gusto makita yung Mayroon ditong ano pala. Ayun. Grabe. So ibig sabihin niya, nung kailan nyo lang ito na-discover, itong lugar na ito? tagal na rin kasi lang hindi ako nakapasok nung kami ni Kuya dito, yung unang kuan na nagpasama talaga siya. Yun, pinasok ko talaga. First time yung pinasok ito? First time. So pangalawa na ngayon? Oo. Grabe. Sa history ng lugar na ito, ya, totoo talaga na ano no, yung dating simbahan ito ng dating simbahan ito ng 3 persona. So sa pagkakaalam nyo mga kalahi, hindi siya kilalang mga relihiyon. Kumbaga ang mga gumagawa lang nun is may mga alam talaga. So sila lang yung nakakaalam nun. So kung iisipin nga ng ilan, ang simbahan na yon ay parang Bawat 7 araw, pizza 7, 27, 17 yun ang kanilang pagsimba. Basta bawat may 7. hindi kaya parang ano sila, iba naman ang kulto no. Iba naman ang kulto. Ang kulto, ano ba yung kulto?
Yung kulto naman ay ano yun ng mga tao na parang hindi naman yung sabi na religion, parang ano yan. Ibang kanya, hindi naman sabi na religion yan eh. Yung kulto ay parang mga tao na nagkubli lang baga. Pero iba ang pakay. Yung mga kulto, yun ay nangyaywa ng mga tao. Ang paniniwala yata ng mga kulto, tao ang Diyos. Ganun, parang ganun. Diba? Ang mga relihiyoso naman, Diyos talaga ay espiritu. Yung sa tatlong persona naman iba, yung ano nila, yung mga kuweba, yung mga bukal, yun ang ano. Yun yung ano nila, yun yung kanilang pinaka-sagrado na ano. kasi one time pumunta kami ng Tanay kasama si Kuya Joms, meron kaming na interview na matanda na alam niya yung mga uri ng engkanto, yung Santa Maria, Santa Barbara, Santa Inesa, Santa Teresa, uri pala ng mga diwata at mga engkanto yan. Yun sabi. Yun ang manggagamot. Ang mga engkanto daw parang pwede rin yung tamawo na mga manggagamot na tao. Ano yun niya, yung mga taong nakakakita ng engkanto. Ano yan? Anong pakiramdam sa ganyan Yan yan? ay bukas ang mga third eye nun. Yan ay pag nakakita sila, parang Ayun niya sa'yo, parang may agimat kaya. medalyon. Medalyon. Patingin nga, yeah. Ito ang tinatawag na atardar. Atardar. Mandirigma. Mandirigma. Matagal na Ito. sa'yo yan niya. Ito ay ging ano pa sa akin ni kung kilala nyo si Supremo Bagwis. Supremo Bagwis. Yan. Hindi ko siya kilala pero titignan natin. Kilala din yun ni nung sa Cavite na sino yung manggagamot na sa Cavite? Si Commander Bantugan, hindi. Si Commander Bantugan. Ayun. Yan. Sila kasi ang nagtesting ng bato umo na puti na parang imburnal ano. Parang imburnal siya na lusutan. Ayun, kanina nakatiyata yung video natin ng in-interview si Kuya. So bali mamaya ipapakita ko na lang sa inyo yung service na ginawa namin, na kung saan ay paniliwanag niya sa atin ang mga uri ng gabay. So meron din siyang gabay, si Kuya is meron siyang atardar. So uri ng anting-anting yan na anong advantage siya kapag may ganyan ka? Protection mo sa katawan na para din sa bala, para din sa mga engkanto sa guba. Ano yun niya? Dapat ba nating iwasan ang mga engkanto halimbawa? Hindi naman. May mga engkanto kasing mapanakit. Meron. Meron kasing itim, meron puti. Engkantong itim at puti. Grabe, pinasok namin tong tila bahay na ng mga kakaibang nilalang dito. Ang sabi sa akin dati, yung mga nakakatanda dito, mayroong nagpapakita dito na babae na nakaputi. Parang white lady yata. Ano yung kwento na yun niya? Paano nila nakita yun? Kasi mayroong tao dito na hindi naniwala. Pinakitaan talaga siya. Yun, so sobrang takot tumakbo. Babae ko yung nagpapakita po. Babae. Babaeng puti. Tapos yung dun sa baba, dati nung naligo dun sa falls, nawala din yun, hinanap namin, sinisid namin sa tubig. Sabi ng mga kasama na naliligo lang. Akala nila nalunod. Ay tagal kong sinisid, sabi ko walang butas yan dito. Yung mga isang oras na, sabi ko titingnan ako sa taas. Doon nakita ko nakaupo lang sa kahoy. Tulala. Ay yung tinanong ko, nung tinapik ko, na parang bumalik siya sa sariling isip niya. Sabi ko, gaano ka dito? Sabi niya, pinapahintay ako ng babae na maganda, na mahaba ang buhok, na nakaputi. Sabi ko, saan pumunta? Sabi niya, dyan sa kahoy. Ay, sabi ko, na-engkanto to. Nung pinagamot namin sa tiyuhin ko, yun nga, nakita nga sa pagtawa sa kanya na babae nga. Nakakatakot. So ibig sabihin talaga ang lugar na ito, bukod sa dating simbahan ng mga tatlong persona, meron ding nagpapakita dito. Tingnan nyo naman kasi So, Yung kwento guys na may nagpapakita na dito na grabe. magandang dilag, puso ko'y kanyang nabihag. Ayun, sana sa akin kayo magpakita no, tapos ligawan ko na lang siya. Kaya kayo guys, single naman ako eh. Pero, Sabi ni ay, Kuya, takot. sabi ni Kuya may mga engkanto daw na itim at puti na naninirahan sa mga gantong lugar. Kaya, mag-ano dyan sa dahon na yan ha? saan niya? Makati yan. Ito ba? Yan yung sa kabila na yan.
Yun yung mga Yun, Makati yun na dahon. sabi ng Saang hindi kaya itong sa harap natin? Ay, hindi yan. Yun o. Yun. Yun. Ay ayun. Kwento ni kuya na mayroong Yung parang ano? Ang tawag din sa amin ay bulan-bulan. Ay itong ano Pag na to? nasagi mo yan, Makati yan. Para siyang Jumelina, tama ba? O iba? Ayan din. Bukod din siya. Wala yan. Makati pala yan. Makati yan. Pag nasagi mo yan, ako, sobrang kati yan. May mga ano doon, no? May mga papaya doon, no? Libre na ang papaya natin, no? Oo, pwede yung kumuha dala. yung papaya daw pala. May papaya, may dahon ng saging. Grabe. Marami tayong natutunan. Itong ulam pag masipag ka mag-ikot. Marami tayong natutunan at napakinggan na mga aral kay Kuya about dito sa mga lugar na ito na dapat natin iwasan. Lalo na yung mga mapanakit na engkanto dito. Kasi yung nanakit sa akin tao eh.